lately kasi may mga bumibisita sa kanya doon sa Annex 2. And especially yung mga taong identified kay BP Sara na supposed to be may gagawin daw programa para sa mga anak ng mga detainee na pag-aaralin daw yung mga anak na detainee. Pero nagtataka siya, bakit Annex 2 detainee lang yung supposed to be na programa daw ng Office of the Vice President. So, kinukuha yung mga details ng mga anak daw, addresses. So, doon medyo natatakot siya, hindi niya hinaharap. Ah, at kaya napilitan na siyang talagang magpatulong para gumawa ng salaysay dahil nga natatakot na rin siya sa safety niya doon sa Annex 2. That's why nakailang visit na rin kami doon para matulungan namin siyang gumawa ng salaysay. At ilabas yung nalalaman niya pertaining dyan sa mga issue ng mga pera na yan. Ano yung kaso niya? Ah, meron siyang pending case na kidnapping na ang sabi niya sa akin ang nagsimula ng kasong yan is nung idinimanda niya si Attorney Harry Roque sa ombudsman. Ang sabi niya, binalikan siya, ginawan siya ng kwento ng kidnapping. Kaya ngayon na nagpo-prosecute sa kanya ng kidnapping is yung law office mismo ni Attorney Roque. Hindi niya nabanggit sa akin mismo na kung nag-usap sila ni BP Sara, pero meron mga bumisita ron galing sa Office of the Vice President. And lately, bago namin ginawa yung salaysay niya is that bumisita daw kinausap daw yung misis niya ng mga ka-officers doon sa ISIP, yung itinayo niyang support group, yung na kung saan presidente yung wife niya pero nag-resign na. Kinausap daw yung misis niya at sinabi na tutulungan daw siya sa kasong kidnapping at dadalawin siya ng ibang officers pero hindi niya hinarap yung dumating doon sa Annex 2 dahil desidido nga siyang ilabas talaga yung nalalaman niya. Ang feeling kasi ni Ramil, pinagkaisahan siya. Nung time na ginawan daw siya ng kwentong kidnapping ni Attorney Roque, humingi siya ng tulong kay BP Sara na mamagitan, no? Pag-ayusin sila dahil isang grupo naman sila, ang feeling niya, iniwanan siya sa ere ni BP Sara at hinayaan niya na mag-proceed yung kidnapping case na according to Ramil, gawa-gawa lang ni Attorney Roque. Siyempre sa loob niya, imagine ilang taon na siya nakakulong. Sa dami ng nalalaman niya, hindi man lang siya tinulungan, hindi na magitan si BP Sara. Siguro naipon na rin yung galit niya, yung pag-aalala niya sa pamilya niya. Tapos nakikita pa niya yung issue ng korupsyon, yung mga deliveries ng pera, na kung tutuusin daw walang sinabi yan sa mga deliveries ng pera niya. So gusto niya na rin umingay itong bagay na to para mag-proceed na rin yung kaso sa ombudsman na isinampa niya kay Attorney Harry Roque na natulog daw. According to him, pinatulog daw ng mga kaibigan doon sa ombudsman. So ngayon, gumagalaw na yung kaso sa ombudsman pertaining sa, I think, land grabbing activities na ginawa daw ni Attorney Roque na kaya niya sinampahan ng kaso sa ombudsman. So basically, gusto humingi siya ng hustisya at sana umandar yung kasong isinampa niya at nang magkaroon daw ng hustisya yung mga farmers na inagawan daw ng mga lupain sa Bataan.